Dito na tayo sa bagong upload. Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay. Junior! Bati-bati lang. Junior! Junior makakako. Ako, mapapanggit ng lang. Basta junior na lang. Junior, ito ba? Gandang umaga po. Hindi na maano ni Kulaong kapag nabanggit yung pangalan ni Makagago, parang may phobia na. Parang nagka-phobia na no? Oh, naku, wag ka magbabanggit ng ganon, sabi kay Alex. Junior Makagago daw eh. Junior, tsaka. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin ang isa na naman sa mga kabulastugan ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. And yes, malamang sa malamang, I am welcoming you sa The Norman Mangusin Show. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Meron nung bago, mga kahombre ko. Nag-post ng video si Alex Fabella kung saan makikita siyang kasama sina Casper at merong isang tao na hindi natin alam kung sino ba ito na namimigay umano ng mga sobre sa mga bata sa isang paaralan. Oh, ano ba sasabi mo? Makagago din yun. Napakasarap ng buhay. Makasarap din yun. Pare, anong masasabi mo kayo ng iba? Hombre. Nakakahombre. Magandang hapon, mga hombre, mga katupa. Shoutout sa inyo. Followers namin. Oo. Ayos. Magandang hapon po sa inyo. Shoutout sa inyo. Continuous. Anong gagawin niyo sa mga superior? Ubusan na boss. Pamigay sa mga bata. Ay, sige. At ma'am, paparating kami dyan. Dito na babangkitin ko sa eskwelahan. At baka mabasa naman kami. Dahil ang ating katumpang si Junior ay inip-inip ng ubusin yung sobre na yan para may pamigay sa mga kabataan. Ito pa. Marami pa ito. At maraming salamat sa iyo paring itilin dahil ang sobre nito hindi mo pa rin inuwi at patuloy mo pa rin ipamimigay dito sa aming lalabigan. Thank you. Parang itilin. God bless. Which, alam na ho natin yan. Kung maaalala natin, mga kahombre ko, nag-trend din, di ba? Kasi nag-live si Norman kasama itong Alex. Then nagbigay sila ng mga sobre sa paaralan, di ba? Yan yung issue na yan. Kung maaalala nyo, naglabas na sigarilyo si Norman sa school. Tapos, masaklap pa, inabutan niya yung mga teacher. At tulad kami sana kayo pamilya na dito. Parang nagtawi. Sir Lady po. Kung wala ipakita ko lang, sisikat kami ng At huwag nyo kakalimutan, mga kahombre ko, nag-trend din na si Alex Fabella ay nagbigay ng pera sa isang pulis. So dito ho, ay tinuloy daw di umano, mga kahombre ko, ni Alex Fabella ang mabuting layunin ni Norman Mangusin. Magbibigay lang kami ng konting pasasalamat para sa mga estudyante. Yan ay dahil sa part ng advocacy ko yan. This is my advocacy and this is my life. And I want to keep it this way. Okay? Pero mga kahombre ko, nag-trend din ho na ang nilalaman daw di umano ng sobre na pinamigay ni Norman ay 20 pesos lang. At sa mahabang panahon, at lahat ng aming mga estudyante, ilang kahon ba yung sobre ng dala-dala ko? 5 pare, 5. 5 kahon! Nakoy,
napakarami naman ito. At para ipapamigyan natin. Pare, sa tigbe 20 pesos na lang, tigbe 20 pesos na lang, tigbe 20 pesos na lang. Na meron pang sticker niya. At hindi na rin binanggit Kasi itong si Alex Pabella, kakandidato yan. Kaya nagpapaingay na. Ngayon, baka kasi si Alex Pabella kilala to sa sa Marinduque. At kilala rin yung kanyang mga gasolinahan. From rags to riches ang kwento nga nito na kay MJS pa yan, di ba? Ngayon, bakit kailangan mo pang dumikit sa kriminal na si Kulaong? Kilala ka naman eh. Hindi naman yan nakakatulong si Kulaong sa kanyang popularidad o sa kanyang pagkandidato. Hindi makakatulong yan. Makakasira pa yan. Kasi dikit siya sa kriminal eh. Kriminal si Kulaong eh. Siyempre, meron namang mga matitinong mga taga Marinduque na maiisip, boboto ba natin yan? Dikit sa kriminal yan. Baka gawin pa niyang tauhan si Kulaong sa munisipyo o sa Kapitolyo kapag naging yan. Kapag naging gobernador yan o mayor o congressman. Kaya delikado. Delikado na maging yan. Baka kunwari manalo si Alex Pabella ngayon na governor. Next election 2031. Baka si Kulaong naman ang gawin niyang vice governor. Kunwari manalo si Alex kasi talagang kilala naman to sa Marinduque. O kunwari kumandidato siyang gobernador ngayon. Next election. Kunin niya si Kulaong. Vice governor naman. Yari na. Nakapasok na si Kulaong ng politika. Diba? Kaya ewan ko ba kung anong plano nitong tokmol na to, tong si Kulaong, saka itong mga na ito, mga pinagagagawa na ito ni nitong si Alex Pabella, no? Siguro may mga may mga gustong gawin na di kaya baka merong pinangako si Kulaong dito, no? Gold bars. Nanggit ni Alex Pabella dito kung saang eskwelahan ito kasi baka daw mabash lang sila. Sige, at ma'am, paparating kami dyan. Hindi ko na babangkitin kung saan eskwelahan. At baka mabasa naman kami. Yun pala eh. Alam mo naman pala ang sistema nyo ni Norman Mangusin. Alam nyo mga kahombre ko, nagtataka ako up till now, no? Kung paano nangyari, no, na ang isang negosyante na tulad nitong Alex, talagang dikit na dikit kay Norman. Alam mo, Alex, the more natatagal ka sa kinalalagyan mo na yan, the more nababagsak ka. Kasi, pinapakita mo lang, no, lumalabas lang kung gaano ka walang respeto yung isang tulad mo, no, sa ginagawa ng mga kapulisan, sa ginagawa ng mga taong pagtugis sa kabulastugan ng tao na ito. And alam mo, Alex, sa totoo lang, karespeto ka naman kahit papaano na negosyante, no? Tapos didikit ka sa taong ganyan, mawawala ng kredibilidad ang buong negosyo mo. Mukhang hindi ka talaga naaawa sa mga taong tinutulungan mo kuno. Tas ginagamit mo pa madalas ang pangalan ni FLM. Maraming salamat sa iyo, paring FLM, dahil ang sobre nito hindi mo pa rin inuwi at patuloy mo pa rin ipamimigay dito sa aming lalabigan. Thank you, parang FLM. God bless. For what reason? Di ba? Ayan ang tanong. Di ba? Hindi kaya meron kayong binabalak sa 2028 na incredible na galaw? Pero alam mo, Alex, Ngayong 2028, hindi makakakandidato si Kulaong sa Marinduque. 2031 yan. Tingin ko. Yan ang plano nila. kahit anong balaking nyo, kahit anong gawin nyo, hindi magwo-work yan hanggat naandito ako. Hindi siya magwo-work. Kasi hindi ko at hindi namin hahayaan, no, na may makalusot na tulad nyo sa gobyerno. Hindi po pwede yun. Ang isang Norman Mangusin
ay sobrang delikado para sa ating gobernansa at lalong-lalo na para sa mamamayang Pilipino. And you know that. You know that. Magtataka ka pa, di ba? Eh, di ba nakasama mo na nga siya? So, dapat mas alam mo yon kung gaano kamandarambong ang tao na yan. Pero wala. Di ba? Eto nga, isipin nyo mga kahombre ko, sarili nila, pinaglololoko nila. Pupunta kami doon sa amin dati pinaglalaroan ni pare Alex Noong araw. nung araw. Kasi kung hindi nyo na itatanong, ako ay naging batang Mimaropa. Alam nyo ba ibig sabihin ng Mimaropa? Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Hanggang kami nakakarating doon sa Bacarasa, sa Rizal. Nakakarating kami roon. Dahil, alam mo po kung bakit kami nagiging laog. Kami po yung mga batang hamog lamang. Oo, pare. Kami po yung mga maguguling lamang, mga pare. Eh, wala tayong magagawa. Manang mag-uuling, mga mananggete, ganyan kami noon. Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan. No? Dito kami nagkakabulan nung mga wala pa kami sa lawal. So dito mga kahombre ko, sorry napakamot ako kasi dito makikita natin, no, harapan hong nagsisinungaling si Alex Fabella kasama ni Norman. Kasi paano ho nangyari? Sabi ni Norman, siya daw ay taga Isabela. Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka, kawawain sa sarili mo. Panginoon ako doon. Oo. Anong kawawain? Sabi mo, Panginoon kasi Isabela, so malamang doon ka lumaki. Obviously, paano ka magiging Panginoon kung di ka doon lumaki? Now, sinasabi mo naman na ikay taga Marinduque. Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan. No? Dito kami nagkakabulan nung mga wala pa kami sa lawal. At marami pang iba, mga kahombre ko. Tandaan nyo, sinasabi rin niya na Sir Francis, bakit po kaya medyo hawig kayo ng face ni F. Marcos? Ang tatay ko po ay si P. Marcos. P. Paking. Pacifico. Edralin Marcos. Bakit daw hawig kami? Parehas kaming Ilocano. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayo naman. Oo. di ba? Diyan pa lang mga kahombre ko, halata nyo na napakalaking kabulastugan at kalokohan ni Norman Mangusin. Ngayon, nagbubulag-bulagan nga ba si Alex Fabella? Malamang ho, nagbubulag-bulagan. Kasi mga kahombre ko, meron lang siyang konting interest kay Norman. At yun ay yung mapansin siya. Oo, alam niyo kung bakit, mga kahombre ko. Ginagamit at gagamitin niya yung mileage ni Norman para sa pangsarili niya sa 2028 o kung kailanman na magkakaroon siya ng tsansa na tumakbo, mga kahombre ko. Kasi lagi niya pa rin iniisip ito eh. Bad publicity is still a good publicity. Mali ka doon, Alex. Hindi na magwo-work yan sa panahon ngayon. And I will show you very clearly, kahit tumakbo ka dyan sa inyo, hindi ka mananalo. Kasi uubusin talaga namin ang kredibilidad ni Norman. By only showing the truth to the people with evidences. Hindi invento tulad nyo. So yon mga kahombre ko, alam niyo naman si Yan ang tingin ko na target nila 2031 si Kulaong. Kasi syempre ngayon, 2028, hindi naman resident ng Mindoro, ng Marinduque, si Kulaong. Kaya hindi pa yan ngayon kakandidato. Hindi pa yan ngayon yan poporma. Mag-uuling daw. Akala ko ba pinanganak siya na sobrang yaman? Mag-uuling nga yung yung nanay niya eh. Kasi si Inay Mary Ann na nagkwento niyan. Nung pinuntahan ni Inay Mary Ann yung nanay ni Kulaong daw, nagbabalot ng uling. Okay, Tina Castro, never ending na kasinungalingan ni Norman. Kapwa ko mga OFW, ano pa ba dapat ibulgar? Para maniwala kayo na wala siyang kwentang nilalang. Yun nga po. Kapag naging Vice Gov, si Mangusin, kawawang Marinduque.
Nako, marami naman sigurong mga matatalinong taga Marinduque, di ba? Toll road sector. Lenny Lugaw, kaya push ulit ni Norman Humanitarian para madami ulit magpalipad at maloko. Totoo po yan. O, tatakbo kasi ngayong eleksyon yang si Alex kaya ganyan. Keko Shilele. O, yun nga. May plano talaga. Kaya ginagamit niya si Kulaong. Kaya lang yun nga, mali siya ng taong ginamit. Dahil etong taon to, wala tong kredibilidad. Scammer, human trafficker. Oh. Diba? Saka, isa pa, Ate Joseph Groom, saka Kuya Makwan. Sampal kay Kulaong yan kapag kumandidato siya, Norman Mangusin gamit niya. Oh, sampal sa kanya yun. Kala ko ba Marcos siya? Sabi niya, legal na gamitin niya yung Marcos. Diba? Kaya sampal sa pagmumukha niya kapag nagkatotoo yan. Marami pa ito. At maraming salamat sa iyo, paring Ipinem, dahil ang sobre nito hindi mo pa rin inuwi at patuloy mo pa rin ipamimigay dito sa aming Ito pa naman si Alex Pabella, kita nyo, ang daming alahas na suot. Ang kakapal ng mga alahas na suot. Putya yung mata ni Kulaong dyan. Nagpupuso-puso yan. Si Inay Marian nga noon mga alahas ni Inay Marian pinapasanla ni Kulaong siya daw tutubos Oh. Ate Jonah, hello po. Kuya G, bumalik ulit. Hello po. kalubigan. Thank you, parang Ipinem. God bless. Grabe mga kahombre ko, imagine ninyo yun. Talagang nagpapasalamat si Alex kay FLM o kay Norman Mangusin. Anyway, Alex, for your information, ang pangalang FLM ay non-existent na. Diyan pa lang, pinapakita mo na may mali. Kasi yung pangalan na binabanggit mo ay hindi na kinikilala ng gobyerno. So, ibig sabihin, niloloko mo sarili mo at yung mga taong nakikinig sa'yo kung meron man. Kung meron man. O, yan ang totoo dyan. And you know this. Yun ang nakakatawa mga kahombre ko because he knows this. And yet, he continues on doing this shit. Imagining yun mga kahombre ko. Diba? Muling nag-post si Alex mga kahombre ko kung saan nagtanong siya kung saan ito pupunta. Oh, good morning. Saan ang lakad niyo, Junior? Ask kami boss ni Mrs. Bakit? Mamimigay kami ng salamin. Saan? Hindi na boss. Ikot at mamimigay kami ng salamin ni Mrs. Okay. Oh, kamusta naman din sa van niyo yung bagong bili? Ay, ito, napakabango, napakalinis, napaka-refreshing. Walang kaamoy-amoy. Napakaganda, napaka-comfortable. Kondisyon na kondisyon, ban. Napakaganda, gandang upuan. Sobrang ganda nitong ban na nabili namin ni Mrs. Salamat talaga boss, FLM. At dito, mga kahombre ko, kapansin-pansin na isang napakalaking rehearsal ng lahat ng ito. Napaka-refreshing. Halata kung peke, mga kahombre ko. Meme God, ulitin mo nga. Ay, ito, napakabango, napakalinis, napaka-refreshing. Walang kaamoy-amoy. Napakaganda, napaka-comfortable. Napakasinungaling mo naman. Di ba? Para sabi mo napakabango, walang hangganan nga ang pambababoy ni Norman dyan sa sasakyan niya. Good boss, Yosimo Malboro, Red Crafted Local. Yes. Red Crafted Local. Yes. Ano nalaman? Okay siya. Alam nyo, mga tol, kayo na nag-iimbento dyan, hindi nyo na kami maloloko. Tapos na yan. Wala na kayong maloloko mga tao. Kahit i-back to zero nyo yan, ang mababack to zero lang dyan ay yung mga kalokohan nyo. Pero yung lehitimo na mababack to zero mo yan sa sakyan na yan para bumango, para kung ano-ano mangyari, imposible ho yun. Bakit? Ano bang incredible na amoy ng ating bida? Sa loob po kasi ng sasakyan, Napapansin namin yun. sigarilyo po. Yung kada sigarilyo niya po,
syempre po, di ba, na-intact sa loob yung amoy niya. Tapos hindi po namin kinakaya, gano'n. Tsaka nag-open window. Pag nag-open window, syempre pag ganun, yung hangin gumagano. Sa atin yung... Sa atin yung... Sobrang tindi talaga. Yun yung amoy sa sasakyan. Oh. Habang buhay na ginamit yan ni Norman. And yes, sa habang buhay ho na yon, talagang napaka-imposible na malinis mo yan. Saka dura ng dura si Kulaong habang gamit yan, di ba? Dahak ng dahak dyan. Minsan nga di ba naka-live yan, dumura, bumalik sa kanya yung dura niya. Putyang baho na yan. Napakababoy niyang sasakyan na yan. Tapos pinagkakapitagan pa nitong dalawan to. Thoroughly. Wala pong ganun, mga kahombre ko. Wala talagang ganun. Depende na lang kung papalitan mo na lang yan ng mga upuan, ng floor matting, lahat papalitan mo. Pero imposible yun kasi kahit yung sa taas no ng sasakyan, yung sigarilyo doon nadikit, imposible yan, mga kahombre ko. So, alam nyo na kung gaano kayo pinaglololoko ng mga tao na ito. They are actually deceiving you guys. And meron akong theory dito eh. Dito, mga kahombre ko, meron akong maliit na theory about this. Sa tingin ko, mga kahombre ko, hindi ito totoo. They are actually trying to show people, no, na kumbaga, naibenta na ni Norman tong kotse na to, na wala na itong kotse na ito, na hindi na to gagamitin ni Norman kahit kailan. Kasi, mga kahombre ko, pinahiram ho ni Alex ito si Norman ng kanyang sasakyan. Inilabas na ho yan ng paulit-ulit ni Food Genius, mga kahombre ko, and in fact, meron ding nakalabas na footage no nung hearing namin, mga kahombre ko, na sumakay ng dali-dali si Norman dito sa van na to. So, magmula ho nung araw na yan, mga kahombre ko, yung sasakyan na yan na ang ginagamit niya. Isang previa ho yung sasakyan na yan, mga kahombre ko. So, makikita natin yan na ayan na ang madalas gamitin ni Norman sa ngayon. So, pinapalabas lang ho nila yan na ibinenta na yung E150. Pero ang totoo, mga kahombre ko, pinapahiram lang yan. Pinapalamig lang ho yan, mga kahombre ko. At ako, no, sa ngayon, may balita ako, mga kahombre ko. Kasi ang haka-haka o balita na nakarating sa akin ay naka-alert status na rin daw ho ang sasakyan na yan sa LTO. So ngayon, mga kahombre ko, huwag kayong mag-alala kasi kukuha ho tayo ng dokumento sa LTO na pwedeng makapagpatunay dyan. Tingnan natin kung lehitimo yung source na yon or hindi. Pero sa tingin ko, pwede, mga kahombre ko. Kasi hindi naman sigurado magpapahiram si Alex ng sasakyang nasa maayos na kondisyon kay Norman. Kasi itong Alex, syempre marami kong anak yan, mga kahombre ko. At hindi lang yun. Anak niya ba si Norman para literal na alagaan niya? Naalala nyo ba nung last natin na video, di ba? Nag-leak ho doon na ang sabi mismo ni Alex sa isang usapan nila ni Norman ay magtipid-tipid ka muna, pare. At dito, mga kahombre ko, sobrang ganda ho, no? Ang halimuyak ho ng mga salita at sobrang kumikinang-kinang ho sa kademonyohan, mga kahombre ko, ang mga salita ni Alex, mga kahombre ko. Grabe, sobrang tindi. Kumbaga sa impyerno, naglalagablab ho ito ng kademonyohan. Pero kahit gayon pa man na, grabe, magbalik ka na sa Diyos, talikuran mo na lahat ng mga dumi-demonyo sa'yo, magpakabait ka na, tas biglang siningitan ka naman, ka rin naman, kasi malakas mo kumain. Abay, ito lang ho ang sinagot ni Norman. Ang sarap kausap ni Norman, mga kahombre ko. Diba? So, ibig sabihin nun, mga kahombre ko, yung tulong pang kaibigan lang. Pero yung sabi mong tulong na talagang pang-anak, hindi ho ganun yun, mga kahombre ko. So, you understand na ito'y tulong-tulong lang. Gets mo? Hindi siya yung lehitimo na talagang tulong pang pamilya. So, you understand na obviously, itong previa na to, hindi siya nasa tamang kondisyon. So,
pwede ho, mataas ho ang tsansa mga kahombre ko na itong sasakyan na ito, tunay ngang naka-alert status. Well, tignan natin. Tapos mga kahombre ko, magugulat ho tayo kasi sa dulo ng video, ito ho ang sinabi ni Alex Pabella. Pwede rin na etong sasakyan ay nakasanla kay Alex. Pwede rin ganun. Kondisyon na kondisyon, ban. Paanong kondisyon na kondisyon? Sino bang niloloko mo, Alex? Tingnan mo nga to. Hindi ka na nga to ma-start noon. Botang bulok na yung sasakyan ni Aling. Mr. Pogi. Diba? So, ayan ho ang katotohanan, mga kahombre ko. Come on. Do not play with us, Alex, kasi hindi kami mga isip bata na tulad nyo, ha? Na tipong mga 50 na and still bumabalik sa mga pagkabata. Hindi ho kami ganyan. Hindi nyo na kami maloloko dito? Oo! So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.